Di ba lahat naman kayo familiar sa sa silent treatment? Yes. Pero hindi yan ang topic natin, te. Hindi Pero daw. narinig niyo na ba yung silent quitting? Yes. Oh, yes. Oh, yes daw. Yes, and yan ang no. pag-uusapan natin for today's episode. Pero bago yan, magpakilala muna tayo. I'm Kyle Tato na hindi pinagsalita ni Benjo. Yo, it's me, Maria 555. Walang iba. Alam mo na. Annyeonghaseyo, my name is Red Mendoza at baka wala akong may ambag dito. Hi, hello everyone. This is Kate Gabber. Yes, and I am Benjo Malyari. Malyari Benjo 16 ng Kumu, and I am Malyari Benjo sa lahat ng social media platforms. Kaya kung meron kayong topic na gusto mapag-usapan o next guest na gusto niyo namin makasama dito sa The House of Collab Season 7, just comment down below and we will making them talk. Yes. Pampahaba yun yung intro para mag 8 minutes. Ayan. So anyways, so yung silent quitting, ayan, may idea na si Kate Caber. So ikaw na mag-explain. Silent quitting is like, kino-condition mo nga yung tao na aalis ka na. Totoo. Ganon siya. So basically, you're not gonna quit on a person direkta. Like, Totoo. to the point. Kumbaga, dadahan-dahanin mo. Mm. Yung paglisan. You're slowly going. Mm-mm. Pero hindi ka lang nagiging vocal about it, hindi ka lang maingay sa paglisan. And hindi klaro yung nafe-feel mo. Like, for Yes. example, meron akong jowa. Gusto ko na makipag-break sa kanya, pero hindi ko sasabihin na makikipag-break na ako sa kanya. Ipaparamdam ko na gusto ko nang makipag-break. Galing. Na-experience niyo na ba yun? Ay, Kuya Jugs. Ikaw muna. Na-experience mo na ba yung silent quitting na parang ayaw niya na sa'yo. Pero hindi niya sinasabi na break na kayo. Pinaparamdam niya sa'yo. Yung iba pa nga sinasabi nila, hinihintay na lang kita na ikaw yung bumitaw. Yung mga gano'n. Ay, bakit? Parang aga-aga. Parang napastop siya for a moment kasi may naalala siya. The way siya mag-react, parang, Parang naiiyak na si Kyle. Hindi Totoo. kasi alam mo hindi ko sure kung silent quitting yung ginawa niya. ano Pero bang experience? alam mo yung parang pinaparamdam niya na sa'yo talaga na ayaw niya na. Pero yung action niya, gusto pa niya. Hindi ko alam kung silent quitting yun. 'Di ba? Pero ako, patuloy pa rin ako na parang minamahal ko siya, naalagaan ko siya. Tapos, siya parang hindi niya, alam ko na kung paano ko siya ihalin tulad sa silent quitting. Ano? Parang hindi niya na pinapakita sa akin na na-appreciate niya yung mga ginagawa ko. 'Di ba? Alam mo yung kahit anong sabi mo na, uy, nagustuhan mo ba yung binigay ko? Nagustuhan mo ba yung binili ko, yung regalo ko? Ang sagot niya lang, oo. Na which is hindi siya ganun before. 'Di ba? Parang unti-unti. Kumbaga parang hindi niya na ipaparamdam sa na dapat ka pang mag-stay sa akin. Hindi niya na ipaparamdam sa na mahal pa kita. Hindi niya basta Hindi niya sinabi directly, pero yun yung pina-feel niya sa'yo. Ikaw naman, Mima Manel. Ba't nanginginig ka bigla? Wag kang... Uy, hindi. ang lamig ng kamay mo Hala! bigla. Huy, Benjo Malyari, I'm making them to. Parang ikaw ang magpapaiyak ngayon. Yes. Grabe. Uy, Ah, parang go. nanginginig. Go, Mina. Ako, parang sa pagkakatanda ko, wala akong na-experience na silent quitting. Kasi direct talaga ako pagka, kunwari, naramdaman ko na parang may off dun sa lagi akong dumedirekta agad tinatanong ko kagad kasi gusto ko lagi direct to the point sinasabi ko na agad, kunwari, meron siyang actions 2 days na parang, hindi ka naman ganyan dati Ang sinasabi ko, may problema ba? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo kailangan magtago. Kailangan natin ng proper communication. Lalo na nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Kumbaga, relationship man yan or situationship, kailangan lagi talaga ng proper communication talaga. Yun talaga. Kaya never ko na-experience. Ikaw, Red. Makakonsider mo bang slowly quitting in silent kapag ba na parang sabihin na natin na nawala yung fire through your gestures or actions towards that person, pero deep inside in your thoughts na ilalaban mo pa at somehow. Like, parang mahal mo pa siya, pero hindi na same effort as before. Ganon. O siguro sabihin natin ganito na lang, pinakamabilis.
slowly fading yung mga efforts. Pero The sa feelings. utak mo, gusto mo pang ilaban pa. Sa akin na, parang feeling ko, kung okay lang sa kanya na may mga ganun changes, especially kung tumatagal, okay lang. Kasi best example dyan, yung mama at papa ko. Hindi na sila kasing sweet as before nung magjowa sila. Hindi na nga sila everyday magkasama kasi nasa ibang bansa sila. Pero still, yung love nandun pa rin. Yung effortless, yung mga ginagawa, less na kagaya ng mga ginagawa nila before. Pero hindi ibig sabihin na hindi na nila mahal yung isa't isa. Kasi di ba nga, yung change, for example, baka hindi na lang talaga nila priority this time yung celebration every monthsary. Kung okay sa inyo parehas na may mga ganun changes sa inyo, feeling ko walang problem. Pero kung yung isa is hindi agree sa ganun changes ninyo, siguro dun lang magkakaroon ng problema, pero dapat i-communicate. Diba? Yun nga yun eh, parang proper communication talaga. Mm-mm. Kaya hindi umuubra sa akin yung silent Kinempolar chick. Bakit ikaw may share ka pa? O tinanong mo lang ako. Hindi, gusto ko lang i-consider. Kasi syempre, But for you, for okay ba na parang may mga changes na parang less effort pero the love is the same, ganun? hindi ako nag-agree na oo I mean, Mm. may ganun kasing mga pangyayari sa buhay. Hindi mo naman talaga maasahan at some point na parang, kunyari ako personally, dati ma-effort ako. Pero sa tagal-tagal medyo nawala yun. Pero alam ko naman sa sarili ko na gusto ko pa na ilaban, ganito, ganyan, ganyan. Mm-mm. 'Di ba? Hindi naman literal na pag na slowly fading or quitting is magku-quit ka na talaga. Kaya nga Mm-mm. tinatanong ko sa'yo, considered ba na kapag nagbago yung gestures, Depende sa usap, depende no? sa usap. Siguro kung walang problem naman dun sa isa. Carry lang. Okay. O ikaw naman, Kate, na sinabi mo na parang mapapasama ka ata. Oo, feeling ko kasi mapapasama ako kasi parang May... in a way, gawain ko siya. Aamin na, Charis. Hindi. Pero, ang akin naman, yung stand ko here, is that I am a vocal person. Once I see a slight change in your effort, I see a slight change in your attitude na pinapakita mo towards me, I'm gonna tell you directly na parang, oh, bakit ganyan? Parehas kami ni Manel na ganun. Pero, ang ano ko naman dyan, once or twice ko lang yun sasabihin sa'yo. Once or twice ko lang sasabihin na, bakit ganon? Oh, go. Once or... Umutot si Kai. Go. May umutot. Umutot ah. Ako. Okay. Once or twice. Vibrate may amoy. Ayun. Game. Feeling ko hininga ng isa dito. Go. Anyways. Once or twice lang sasabihin doon sa taong yun. Tapos, kapag hindi pa din siya nagbago, doon na ako magsuslowly, silently, ako aalis. Kasi parang sinabihan ka na nga eh, bakit hindi ka pa magbago? Totoo. Sasabihin mo magbabago ka pero 1 week lang yun, tapos wala na ulit kapag nakuha mo na yung loob ko. No, hindi mo na makukuha yung loob ko kasi I will slowly and silently step away from you. 1 step at a time. 1 step backwards at a time. Totoo, Ganun agree. siya. Ako ganyan din ako. If ever na dumating sa point na malaman ko na parang hinihintay mo na lang na ako yung bumitaw, hindi ako magdadalawang isip na ako na yung bibitaw. Kung gusto mo na parang ikaw yung magmukhang kawawa, ikaw yung magmukhang iniwan, okay lang, sige, ako na yung bibitaw. Kasi ayaw mo na kagaya ng sabi ko kanina, di ba? Parang pag ayaw niya na, okay lang sa akin. Kasi parang love should be a two-way street nga, sabi ko. Two-way street, sabi ko. Hindi pwedeng ako lang yung nagmamahal sa amin. Kasi kung patuloy mo akong bibigyan ng mixed signal, parang feeling ko magiging problem natin yan kasi napakahalaga sa relationship na meron kayong open communication. And yung mixed signal, hindi siya communication. Kasi kagaya nga ng lagi kong sinasabi, na wala namang best way para malaman mo kung ano ba yung nafe-feel sa'yo ng tao and kung ano pa ba yung intention niya sa'yo. Kung hindi, sabihin niya. O kung hindi niya masabi, tanungin mo siya. Proper communication is the key. Isa pa, ulitin mo. Proper communication is the key. Agree.